Ito ay ibang lahi na nag-comment sa isang group sa Facebook, na group ng mga Pinoy, mga EPS aspirant na gustong mag-apply dito sa South Korea, at may naliligaw palang mga ibang lahi. Kahit mga ibang lahi ay nakikisali sa group chat ng mga Pinoy at tungkol sa mga gustong malaman tungkol sa pag-apply dito sa South Korea. At ito nga, nag-post nga yung ibang lahi, taga Bangladesh, naligaw sa group chat ng mga Pinoy. Ito, basahin natin yung comment niya mga kabayan, ano? Maganda itong comment niyang to. Pabor to sa mga Pinoy, ano? At kami ay mga Bangladeshi. Kaya hindi naaprubahan ng aming visa. Sabi niya, sila daw ay mga Bangladesh, kaya daw hindi naaprubahan ng kanilang visa. Malamang may problema tong mga to dito sa South Korea. Kaya maraming hindi magandang nangyayari tungkol sa mga kababayan nila dito sa South Korea. Baka ang mga Bangladesh, baka ang mga Bangladesh ay mga pasaway, ano? Ito, kami ay mga Bangladesh, kaya hindi naaprubahan ng aming visa. Maswerte kayo dahil taga Philippines kayo, kaya mas marami kayong naaprubahan. Pati yung mga ibang lahi, parang nakikita nila na kahit maraming Pinoy dito sa South Korea ang parilis ng parilis, yung iba ay pasaway. Hindi naman lahat mga kabayan, ano? Marami pa rin mga Pinoy ang matitino dito sa South Korea. Hindi talaga minsan may iwasan yung ganun. Kahit naman sa ibang lahi may ganun talaga, hindi naman tayo perfect. Pero napakaswerte natin mga kabayan. Yung iba, katulad niyan, yung comment niyan yan, nahihirapang maaprubahan ang kanilang working visa. Hindi natin malaman kung bakit. Saka isa pa mga kabayan, tungkol sa exam, tungkol sa passing grade sa exam. Tayo na yata yung bansa na pinagkukunan ng factory worker ng South Korea ang pinakamababa ang score pagdating sa EPS topic exam, doon sa passing grade. Sa ibang bansa, hindi ko lang matanto talaga kung aling bansa yung may passing grade ng 190 or 180. Sa atin ang passing grades nitong mga nakarang exam ay 120 lang. Ang layo ng agwat mga kabayan, di ba? Kaya nga yung ibang bansa, parang kung di ako nagkamali, parang Vietnam ay parang meron na silang course ng Korean language pagdating sa, kung di ako nagkakamali, pagdating sa college. Talagang pinaghahandaan, taon talaga ang binibilang mga kabayan ng ibang bansa na pinagkukunan ng factory worker ng South Korea. Taon yung ginugugol nila sa pag-aaral ng Korean language. Kaya pagdating nila dito sa South Korea, matatawag talaga natin na hangguk malchari na yung mga yan, magaling ng mag-Korean. Kaya maswerte talaga. Kaya may nababalitaan ako dito na dahil nga raw dun sa World War II, yung nagkaroon ng giyera dito sa South Korea, na parang tayo yung kauna-unahang bansa na sumagot, tayong kauna-unahang bansa na tumulong sa South Korea para labanan yung mga ibang bansa na gustong sumakap sila sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali ay nung 1950 or 1951, tayo yung kauna-unahang bansa na tumulong sa kanila. Ayun, kaya siguro yung iba, siguro yung presidente ngayon ng South Korea, halos lahat naman siguro ng presidente ng South Korea ay napapag-aralan yung mga ganyan tungkol sa history ng bansa nila, at nalalaman nila na ang mga Pilipino ang unang tumulong sa kanila noong World War II dito sa bansa nila. Kaya masasabi natin na parang may malaking utang na loob ang South Korea sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, parang na 16 or 17 na bansa yung pinagkukunan ng EPS factory worker ng South Korea. Nandiyan na yung Uzbekistan, Nepal, Cambodia, Myanmar, Kyrgyzstan, tapos kasama ang Pilipinas, Timor-Leste, tapos ano pa ba yun? Nakalimutan ko na yung iba. Basta marami yan, 17 na bansa. At isa tayo sa may pinakamababang passing grade. Sa iba talaga mga kabayan, halos perfect na ang passing grade sa kanila.
Ang lamang kasi nating mga Pinoy, hindi naman lahat mga kabayan, no? Ang lamang kasi nating mga Pinoy sa ibang bansa, masisipag, madaling turuan sa trabaho, madaling pakisamahan ng mga Koreano. Kaya mabilis pumick up pagdating sa trabaho, madaling matuto. Kaya dyan natutuwa yung ibang mga Koreano sa mga Pinoy. Saka ang mga Pinoy kasi, hindi naman lahat ang mga Pinoy kasi kahit hindi mo turuan yan, kakalikutin talaga yan. Yun yung isang nagustuhan ng ibang mga Koreano sa mga Pinoy. Kasi ang mga Pinoy, pakialamero, minsan kahit hindi nila trabaho, kinukutingting, ayun. Yung may ibang Koreano na gusto yung ganun. Kahit hindi utusan, may kusa. Example ko na lang mga kabayan dito sa amin, dito sa company ng boss ko, sa calibration ng laser leveling tools. Halimbawa na may dumating na bagong product na in-order ng amo ko, siyempre sasabihin sa akin ng Koreano, i-check ko kung ano yung sira, kung ano yung kailangang palitan. I-check ko yan, tapos pag kaya kong gawin, hindi na ako nagtatanong sa Koreano kasi kumpleto naman yung mga parts. Kasi pag may dumating na bagong laser leveling tools, lahat ng part ng laser leveling tools ay meron din bagong dating. Kaya pag may sira, hindi na ako nagtatanong sa Koreano, hindi na ako nagpapatulong. Kung kaya kong gawin, gagawin ko na lang talaga kasi kaya ko namang gawin. Yun yung isa na minsan nagugulat na lang sila na tatanong, paano mo nagawa yan? Ganun tayo mga Pinoy hanggat kaya natin gawin, gagawin natin yan. Pero kung minsan kasi meron kasing laser leveling tools na talagang mahirap at di ko naman talaga kayang gawin, siyempre nagtatanong ako sa Koreano kung paano use. Pero hindi lahat ganun mga kabayan, kasi ang mga Koreano ay iba't iba rin ang ugali. Meron kasing ibang Koreano na ayaw nilang papakialaman. Yung iba sa loob ng production area ay ayaw nilang papakialaman yung ibang bagay na hindi mo dapat gagawin. Dapat doon ka lang sa trabaho mo. Pero dito sa amin, sa company ng boss ko, walang problema. Basta pag sa tingin mo ay kaya mong gawin mo. Gustong mag-apply dito sa South Korea at doon sa mga naghihintay ng employer, kapit lang kayo mga kabayan. Kasi maganda pa rin ang record ng mga Pinoy worker pagdating dito sa South Korea. Kaya ayun, swerte pa rin talaga tayo kasi kahit ganun ang ibang nangyayari na puro release yung ibang mga Pinoy dito sa South Korea, ay buo pa rin ang tiwala ng mga Korean employer. Meron nga akong nabasa dyan na dun sa company ng boss niya ay may tumakbo, may tumakas. Siguro mga ilang buwan pa lang dun sa company, yung kapwa nila Pinoy, lumaya sa company, parang nag-TNT. At alam nyo ang nangyari, yung boss niya ay Pinoy pa rin ang kinuha, ang ipinalit dun sa tumakas na Pinoy na nag-TNT. Ayun, Pinoy pa rin ang pinilit ng amo niya. Kaya diyan natin masasabi na kahit may ginagawang ibang kalukuhan yung mga ibang Pinoy worker dito sa South Korea, ay buo pa rin ang tiwala ng mga Korean